Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa ikalawang araw na tayo or day 2 ng aking pagbabahagi ng aking every night devotion para sa inyo, para hindi lamang ako ang nakakabasa at alam ko naman karamihan sa inyo yung mga nanonood ng mga FB Reels or FB video. So, atin itong ibabahagi din sa inyo sa pamamagitan ng video. So, yan, nasa day 2 na tayo. And syempre, itinalaga natin ang ating sarili na sa pamamagitan nito ay makapagbahagi sa ating kapwa. But una sa lahat, huwag natin kakalimutan na humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. At dinadalangin, Panginoon, na magpatuloy na laging magawa ng inyong lingkod, Panginoon, sa tulong ninyo, Panginoon, at gabay ang ginagawa nating pagbabahagi ng kahit isang verse ng Bible per day para po sa ating mga kapatid na maaaring makapanood o ma-outreach ng ginagawa nating daily devotion na ito, Panginoon. Nawa ilukuban niyo po ako ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at ang ngalan niyo lamang, Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Jesus at banal na Espiritu, ang mataas, Panginoon, at hindi po ang inyong lingkod. Gawin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon, upang magbahagi ng mga salita, Panginoon, na nais niyong ipahatid at matutunan ng bawat isa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, hallelujah. So, narito na po tayo sa Lucas 17:2. Nung nagsimula tayo kapag ng Lucas 17:1, Lucas 17:2 naman ngayon. So, ito po yung sinasabi na mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Ang message po ay kapag daw ikaw ay naging sanhi para magkasala, lalo ang mga sumasampalataya sa Diyos, ay mas mabuting ihagis o itapon ka sa dagat na may nakabitin sa leeg na gilingang bato. Application, sapagkat galit ang Diyos sa kasalanan at hindi sa tao. Lagi po natin i-correct yan. Kaya sa mga taong nagiging sanhi para magkasala ang kapwa nito, mas makakabuti pa dito ang malunod sa dagat at di na makaahon pa. Maaring sabihin ng iba na baka magsisi pa ito o may pag-asa pa. Pwede namang bigyan pa ito ng pagkakataon. Pero kapag sumosobra na o paulit-ulit kahit makailang ulit ng pagsabihan, hindi naman gaya dito na itapon sa dagat, pero mas mabuti na ipagkatiwala natin sa Diyos dahil kung aasa tayo sa sarili nating kakayahan para mapagbago ang isang tao ay hindi natin kakayanin. Pero sa Diyos, kahit pinakamasamang tao sa mundo, ay posibleng mapagbago ng Diyos. Ayan. So, magko-konting sharing pa lang ako kasi minsan alam niyo naman limited na lang yung nalalagay natin dito sa notebook natin kasi maliit lang and minsan ayan baka sa ballpen is tawag dito is limited din yung tinta. So ayun nga, as an example, yun, kung na-analyze mo sa sarili mo, nakikita mo na nakakabuti ba ako sa mga mananampalataya ng Diyos or sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ayan, tandaan po natin na we are saved by grace. We are in a new covenant with the Lord. Wala na po tayo doon sa dating covenant. And hanggat maaari po, ay we wanted to be Christ-likeness. Ayan, ang Panginoong Jesus po, ang ating paggagayahan ng tamang pag-uugali, tamang pananalita, tamang pag-aalaga sa ating sarili. And isa na nga po dyan yung hanggat maaari ay wag po tayong maging dahilan para magkasala ang ating kapwa. Kumbaga, medyo extreme lang po to na parang ginawa example pa nga na kapag halimbawa, halimbawa, naobserbahan ko na meron akong kaibigan or kasama na imbis na mapalapit ako sa Diyos, is dinadala niya pa ako halimbawa sa mga masasamang mga gawain, like halimbawa mga magbisyo, or mas unahin yung mga makamundong bagay kaysa sa gawain ng Diyos. So, ang much better doon is kausapin siya kung ano ang problema or ipaliwanag sa kanya na yung ginagawa niyang yun is hindi nakakabuti or hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa niyang yun. Kung makinig at humingi ng sorry and sasabihin na gagawin na ang tama at makakalugod sa Diyos, di good.
Pero kung if ever na magalit siya sa'yo or magpatuloy pa rin sa ginagawa niyang yun, is idulog pa rin siya lagi sa panalangin sa Diyos. Dahil nga, di ba, sa kagaya ng naisulat natin dito, or nagrema na ipinangusap sa atin ng Diyos is, tawag dito, kahit sobrang sama ng tao, mahal pa rin niya ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Dahil sabi nga, kapag mas dumadami yung ating nagagawang kasalanan, is mas tumataas yung pagmamahal or pag-ibig sa atin ng Diyos na kayang matakloban yung ating mga pagkakasala. But only if mas lalong higit na alam natin protektado tayo kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, yan na po muna ang ating sharing sa ngayon. Nawa po ay meron kayong natututunan sa bawat araw na ating pag-share ng ating daily devotion. So, tayo po ay magpapaalam na sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil itinutuwid kami, Panginoon, ng inyong mga salita upang unti-unti, Panginoon, sa bawat araw ay matutunan namin na gayahin bilang halimbawa ang inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa bawat matututunan namin, Panginoon, na hanggat maaari, Panginoon, ay patawarin namin ang mga nagkakasala sa amin. At isa din po ay kung kami man ang nagiging dahilan, Panginoon, ng pagkakasala o katitisura ng aming mga kapatid, lalo na mga kapatid namin sa pananampalataya, i-correct nyo po kami, Panginoon. I-correct nyo po ang aming puso at i-correct nyo po ang aming isip, Panginoon, upang ang aming magawa, Panginoon, ay nakalulugod sa inyo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen.